Pedro, kasabay ng pagsulat ko ng liham na ito, ang aking panalangin sa mahal na Poon na ang mga salitang nakalimbag dito ay magsisilbing aking tinig na siyang kakausap sa iyo at hihipo ng iyong puso, sapagkat nasubo ko na ng makailang ulit na ikay mahinahong kausapin at ihayag ang aking mga panibugho. Tatapot, ikay nayayamot at umiiwas. Minsay, napagsasabihan pa nga ng alimura at ang masakla pa ay napagbubuhatan ng iyong kamay. Ang pagpapadala ko ng liham na ito ay ang huli at natatangi kong hakbang upang maipaabot sa iyo ang aking saloobin at hinagpis sa mga nagdaang araw na wala ka rito sa ating tahanan. Sino nga ba ang nakaalam kung marahil ay ito na ang aking huling liham para sa iyo? Natatandaan mo pa ba nung ako pa ay iyong sinusuyo? Ang sabi mo'y natatangi ako sa iyong paningin. Ang kayumangging kaligatan na aking angkin nang siyang nagpabihag sa iyong damdamin. Tinuran mong ang kasimplihan ko ang nagpaakit sa iyo. Ako naman na lubos na mapagtiwala ay nabilog sa iyong mga sinambit. Sa iyo'y nanumpa ng pag-ibig na walang hanggan sa dambana, sa harap ng maraming saksi. At paulit-ulit kong sasabihin, binumo ang aking pagkatao nang ako'y binigyan mo ng 2 supling. Walang habas ng ligaya ang aking nadama ng aking iluwal ang mahal kong sina Basilio at Crispin. Ikaw ay itinuring kong Diyos at ang ating mga anak ay ang aking mga anghel. Ngunit, ano na ang nangyari sa atin? Nilimot mo na ba ang ating sumpaan na sa lungkot at ligaya, sa hirap at ginhawa, tayo'y mananatiling isa? Nasaan na ang pagmamahal na sana ngayon ay aking sandalan na magpapatibay nitong loob na binalot ng matinding kalungkutan? Noong nagdaang gabi, humahangos na kumatok sa pinto ang ating panganay. Nang aking pagbuksay, halos mawala ako sa aking ulirat nang makita ang masaganang agos ng dugo sa kanyang noo. Ang sabi niya ay nadaplisan daw ng punlo nang siya'y pagbabarili ng mga gwardiya sibil sa kanyang pagtakas. Siya'y niyakap ko ng mahigpit at pinatahan sa aking mga pisig mula sa kanyang paghagulhol. Agad kong tinanong kung nasaan ang nakababata niyang kapatid na si Crispin. At ang sabi ay naiwan raw sa kumbento kasama ang sakristan mayor. Ayaw silang pauwiin dahil umano'y nagnakaw sila ng salapi. Tanging siya lamang ang nakatakas matapos magpadaos-dos gamit ang lubid na nakatali sa kampanaryo ng simbahan. Saksi ang Panginoon na hindi magnanakaw ang ating mga anak. Pedro, nararamdaman mo ba ang hilakbot at pagdurusa ko bilang ina? Bukas ng umaga'y susunduin ko si Crispin. Labag man sa iyo, ngunit di na ako papayag na sila iyong pagtatrabahuin sa kumbento. Nabanggit ni Basilio na mas nais niyang pagsilbihan ng mabuting Ginoo na si Crisostomo Ibarra. Si Basilio raw ay maninilbihan sa kanya at mag-aaral din para mabigyan ako at si Crispin ng magandang bukas. Alam mo bang masakit sa akin bilang ina at asawa na hindi ka kasali sa pangarap ng iyong mga anak? Ngunit, masisisi ba natin sila kung ang lagi nilang nasisilayan ng iyang pag-ubos mo ng aking mga alahas, pagwaldas ng salapi, at pananakit sa akin kung wala na akong maiabot sa iyo? Bago pa sana maging huli ang lahat, ikaw ay umuwi na at tayo'y magbagong buhay. Sa dami ng pagsubok na akin ngayong kinahaharap, ay di ako sigurado kung ako pa ba'y nasa tamang katinuan sa iyong pagbabalik. O di kaya'y ako pa iyong maabutang buhay dito sa ating dampa. Ilang gabi na akong di makatulog at walang ganang kumain.
Di maubos ang aking luha sa kaiisip sa ating bunso. Kung siya ba ay nakakain na, o siya ba'y ligtas at di giniginaw ngayong gabi? O di kaya'y, di ba siya natatakot na mag-isa gayong laging malakas ang pagkulog? Matakutin pa naman ang batang yun. O Diyos na mawain, kupkupin mo sana ang aking anak. Pedro, ikaw sana'y naririto ngayon upang ako'y damayan. Nagsusumamo akong umuwi ka na. Hihintayin kita. Iyong kabiyak, Sisa.